Review and unbox tayo ng unit na ni-request ng ating mga Karso. Plus konting discussion, konting kwentuhan kung paano at saka kung ano-ano yung regarding sa ating hobby na airsoft. Okay? So, ayan. Ngayon ayusin ko lang to. Okay. Hello po sa inyong lahat. No? Nandito tayo sa labas ng bahay kasi gusto kong enjoyin yung sarap, yung lamig, yung hangin, no. Katatapos lang ng Chinese New Year. Hello po, sabi nga Kong Hei Pa Choi, no, para sa mga ka-airsoft, kababayan natin, ng mga Chinoy, ng mga Chinese. Hello po sa inyo lahat, mga bossing, okay? Ngayon mga airsoft, review and box tayo ng unit. Pero before that, ito kasing ka-airsoft natin na to is dali. Meron pagkain dito ng pagong. Ito kasi ka-airsoft natin na to is hindi niya alam na ang Glock pala ay pwedeng i-fix outer barrel. Okay? Ang buong akala niya, ang fini-fix outer barrel lang is yung mga 2011, which is mali po yun, no? Dito sa atin sa Bigman, continuous innovation tayo sa mga technology, hindi tayo tumitigil, mapabuti, mapaganda yung isang unit. So, kaya dire-diretso tayo, okay? Sa ating mga ginagawang upgrades sa mga unit. Okay, pakita ko lang sa inyo, ha? This is a Glock Gen 5. Ito, makikita niyo. Lalapit ko, yan. This is a Glock Gen 5. Makikita nyo to. Ito. Yan. Hindi yan naka-fix outer barrel. Mapapansin nyo to, ha. Yan. Okay, kumakalog-kalog, di ba? At saka kung mapapansin nyo rin, kumakalog din yung inner barrel niya doon sa loob. Kasi kumakalog yung outer barrel. Okay, yan, ha. Ayan, tingnan nyo to, mga airsoft. Yan, okay. Ngayon, sabi, hindi raw na i-fix barrel yung Glock. Actually, personally, wala akong sinabi na hindi i-fix barrel yung Glock. On some cases, hindi lang talaga required, no? Pero kasi may mga ka-airsoft tayo na gusto 100% perfect yung build or yung performance ng isang unit. Okay, kaya kahit hindi required, kahit hindi naman kailangan, gusto nila naka-fix barrel pa rin. Kasi, unang-una yung ginagamit nilang 2011 is naka-fix barrel na rin. Ito, hindi to naka-fix barrel. Ha, ayan na, ayan, mapapansin nyo. Ayan na. Ayan. Kita kaya? Kita ba? Oo. Ayan, kumakalog, di ba? Ito naman isa na to is naka-fix barrel to. Ito yung produkto rin natin. Ayan na. Pagtatapatin natin. Ayan. Ito naka-fix barrel. Mapapansin nyo, hindi siya umaalog. Ito umaalog. Ayan. Ito, walang kalog. Kasi ito, ayan o. Naka-fix barrel siya. Ito, hindi siya naka-fix barrel. Kaya malakas ang kalog, no? Sa bagay, kahit sino naman ang tanongin, kahit grade 1 na bata, alam niya na pag kumakalog, hindi normal, di ba? Ayan, ito hindi kumakalog, ito kumakalog. Ito hindi. Kasi ito naka-fix barrel. Okay? Ayan. Kaya sa mga airsoft dyan na gustong ng unit na mas mahusay, mas maganda, tapos mas upgraded, syempre, dun na kayo sa mga naka-fix barrel. Ang tanong, Bigman, nagpe-fix barrel ba kayo? Yes po, nagpe-fix barrel po kami, nag-upgrade po kami. Pwede na tayo siguro tumanggap ng pa-fix barrel. O yun. Kung sakaling gusto niyo ipa-fix barrel yung unit ninyo, pwede po. Okay? I-assess natin kung ano yung upgrades na kailangan ng unit, walang problema yun. Okay? Shout out, good day and good afternoon, Leo Kagampan, Ligao City, Albay. Bossing, ito na po yung unit mo. Ito na po yung request mo. Glock 17 na naka-fix outer
barrel. Okay, then next unit natin is unit ng ating ka-airsoft, Cheryl Alcazaren of Lingayen, Pangasinan. Okay, Cheryl Alcazaren of Lingayen, Pangasinan. Ang unit niya is the 2011 Staccato na compact edition, yung mas maliit. Pengi nga po kayo. Ay, nasa display na lang. Yung walang scope pa. Pengi akong 5.1. Okay. So, ang request niya is the compact size ng Staccato. Ayan, kita nyo, grant natin. Nakikita nyo, ang liit-liit dito, napakalupit itong unit na to. At kahit maliit siya, kargado ng upgrade. Alam niyo naman, dyan naman tayo nakilala no? Sa pag-upgrade ng unit, sa pagbibigay ng performance na ikakaganda ng unit. Okay. This is the Staccato, kung tawagin, 3.8 edition. Well, kung tutuusin, mas maliit pa rin siya kahit sa Glock. Okay? Ayan. This is the 3.8 edition. Meron kasing ito meron tayong 7.0, may 6.0, may 5.2, may 5.1, may 4.8, may 4.3, meron 3.8. Ito na po yun. Okay? Napakaganda, napakasarap gamitin, bagay na bagay sa mga kababaihan, sakto-sakto sa kanilang kamay, sakto-sakto sa kanilang pangangailangan. This is the 5.1. Ito yung size ng 5.1. Well, this is the 3.8. O yan. Yan yung difference nila in terms of size, ha? Yan, huwag kayo malilito. Okay? So, this is the 3.8. Ito yung unit natin kay Airsoft, Madam Cheryl of Lingayen, Pangasinan. Okay, no? So, hindi na natin papatagalin mga Airsoft, no? Kasi nandito tayo sa labas. Luckily, wala pang ganun dumadang sasakyan, walang istorbo, walang ingay. Pero normally kasi dahil nasa labas, syempre hindi natin kontrolado yung mga sasakyan, yung mga may ingay, mga nagsisigawan. No? Pero buti naman dito sa amin, wala namang mga taong ganun, no? Na nagsisigawan sa kalsada at humahataw ng nakamapler. Sa mga ibang lugar kasi merong mga ganun, no? Okay, anyway. So, this is the unit, Madam Cheryl. Ito na po. Unahin ko na to. Mamaya natin yung Glock, ha? Okay. So, proper way ng paggamit. This is the magazine. Iwasang malaglag. Okay, pag nalaglag yung magazine, possible magkakaroon ng leak. Pag nagka-leak, unang gagawin, tawag po sa amin. Okay? Press the valve. Pindutin po yung valve. Then, spray po. Okay, spray ng oil. Then, dito rin sa ilalim, oil. Okay. Tapos, yung unit, kunin po natin. Ilock po manually. Spray po tayo sa nozzle. Dito. Then, spray sa slide stopper. Okay. Itong unit na to is naka-upgrade na. Naka-fix barrel, naka-fine tuning, naka-trigger jab, naka-hammer protection pad, at syempre, naka-enhance big bore nozzle, at naka-half-up rubber na pala to. Okay? So, ang kargang upgrade dito is 6. Okay? Tapos, ito, out of the box. Halimbawa, gusto mo siyang lagyan ng scope. Pwede na. Kasi, ayan, no, merong nakaabang. Aalisin mo lang to, ilalagay mo yung scope, tapos na ang problema mo. Ayan, ha? Ready na yan. Hindi katulad ng ibang unit. Halimbawa, katulad nito. Ito, mahihirapan tayo lagyan to ng scope. Magkakaroon ng conversion, at saka may itotorno pa. No? Yan. Ito, wala niya. Okay? Kasi meron na kagad nakaabang. Kumbaga, scope ready to. Ang downside nga lang nito, wala siyang magwell. Ayan, kung mapapansin nyo, wala siyang imbudo rito. Okay? Pero, okay na rin naman kasi yung ganito kaliit, medyo alangan pag nilagyan ng magwell kasi magkakaroon ng space dito, tataba. Di ba? Medyo mahihirapan yung gagamit. Kasi compact size naman to eh. Hindi naman natin ipang-compete yung mga ganitong size, di ba? Kaya sakto lang to kahit walang magwell para hindi siya maging bulky. Okay? So, meron ng gas to mga airsoft, meron ng oil, maglagay tayong bala. Ping 0.30.
30. Oh, wag to. Ano to? Masyadong magaang. 0.20 yun. Ginagamit lang natin yung pag-chrono. Hello po sa mga airsoft natin dyan. Hello po sa mga Chinese natin ka airsoft. Sa mga kaibigan natin Chinese. Hello po. Kay Sir, kay ano to? Nakalimutan ko yung pangalan, nagpapabati na Chinese. Anyway, mamaya titignan ko, i-recall ko, no? So, 0.30 ang gagamitin natin. Bakit? Kasi nandito po tayo sa labas. Bukod sa nandito tayo sa labas, yung unit kasi na to is malakas. Okay? Ngayon, pag hindi tayo gumamit ng 0.30, hahanginin lang po. Okay? Atakin to pababa. Then, place your right thumb here. Then, dito po lalagyan ng bala. Okay? Lagyan na po natin. Pump lang po tayo. Shoutout ko yung booking, Cavite, pengi akong info. Maximum rounds nito is 27. Pero ang allowed lang mang ilagay is 20 to 23. Bakit? Para po hindi siya hindi kagad how do you call this? Hindi manghina yung spring. Okay? Kasi pag lagi mo siyang pupunuin, ang tendency po, maagang magwe-wear and tear, maagang mai-stress yung spring. Pag maaga na stress yung spring, napapagastos ka. Okay, shoutout po, Edwin Jeronimo of Bacoor, Cavite. Bossing, kita po tayo dyan. Kuha lang ako ng kasabay, pupunta ako. Okay? Mga ka-airsoft, yung mga taga Cavite dyan na gusto magpasabay ng unit, pwede po kayo magpasabay. Pupuntahan ko po kayo on the spot. Pakikuha yung dilaw. Baka pwede sa akin. Ayun, dilaw. Ayun yun. Yan. Okay, so yan ang paparilin natin. Okay, ayan. Okay, papatong ko rito. Yan, tingnan natin ha. Paparilin natin. Siyang hangin. Hangin. Anyway, okay lang, kaya ko yan. Lalayo lang ako. Okay, pasok, pasa. Ready to fire. By the way, no, Madam Cheryl, merong beaver tail yung unit. You need to press this with your palm para mag-fire. Meron safe, ambidextrous, kawit-kawit lang po. Kung kanan po kayo, kawit lang pataas to unlock baba. Okay? Tapos, may beaver tail, press mo ng palm mo, adjustable trigger. Lahat, meron siyang rail dito for the upgrades like flashlight, naka-optic front, conventional rear sight na pwedeng alisin at pwedeng lagyan ng scope. Okay? Firing po tayo. Lalayo lang ako mga airsoft pa. Firing. Okay, mga 5 meters away. Okay, firing. Okay. Sige. Sorry, hindi pala ako nakapag-gas. Tama-tama ako naman. Hindi ako nakapag-gas ng maayos, no? I-replay niyo yung video natin, wala tayong gas. Okay, upside down, then press. Wala na naman. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds. Ayan, makikita niyo mga airsoft. Butas. Hindi pa ganun ng kadami ang gas niyan. Nilagyan lang natin ngayon. Okay, pasok. Ready to fire again. Firing ulit tayo. Layo ulit ako. Firing. Kita mo yung butas. Grabe. No? Ganon kalakas to kahit maliit lang siya, no? Kasi powered by 820-11 pa rin to, no? Ganon siya kalakas mga airsoft. Ayan. Kita nyo naman, di ba? Ganon kasi dahil 2011 to, ha? Ayan. Nakikita ba sa camera na tinatarget ko pala kanina? Hindi. Oo. Parang hindi. Sa Camera kanina. Nandito di ba? O, kita ba to? Hindi, oh. hindi ko. Eto kita. Okay. Dito hindi nakikita. Okay. Sige. O, tignan. Yan. Galing.
Okay, kaya mga airsoft, butas siya, no? Yan. Ganda, di ba? Open slide kasi wala ng bala. Pero lagyan pa natin para magpag-fire pa tayo. Sayang kasi kung papasingawin natin, medyo maraming na ilagay kong gas eh. Okay? Tulad nga ng sinasabi ko ha, ang Glock 17 hindi required na i-fix barrel, pero kung gusto niyo naka-fix barrel, pwede kung fix barrel. Okay, pasok. Release. Rest. Firing. Ubus. Okay? Open slide. Ganyan itsura kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Ito yung unit natin kay Airsoft, Madam Cheryl. Ito na po, Plingayan, Pangasinan. Ready for packing and ready for shipping. Okay, next unit natin. Hindi na natin gano'n patatagalin kasi nandito nga tayo sa labas. Pagpasensyahan nyo na kung bakit dinidire-diretso ko kasi baka mamaya kasi mag-uuwi yung mga estudyante, may mga dadaan ng tricycle dito. Pagdaan ng tricycle, medyo madidistract tayo, maingay, no? Magandang tanghali, Boss Bigman. Hello, Sir Skeptron. May fee po pag kayo napunta sa client. Sabi, tinatanong ni Jason Marquez, may fee raw pag tayo napunta sa client. Yes po, meron pong fee. Kasi po, hindi po libre yung fuel ngayon. Napakataas ng fuel. Nagtaas pa, no? Nagtaas pa yung diesel. Hindi po libre. Hindi po libre yung maintenance ng sasakyan namin, bossing. Yung sasakyan na po namin is nauubot din po yung gulong. Tapos hindi rin po libre yung toll fee. Halimbawa po, Cavite yung client, pupunta po kami, manggagaling po kami Bulacan. Hindi po biro yung layo nun. Uubos po kami ng fuel, ng toll fee, ng oras, at ng maintenance ng sasakyan. Wala naman po ng libre ngayon, no? Kahit po mag-order po kayo ng Jollibee, McDonald's, or mga sa mga fast food, magpapadeliver po kayo, lahat po meron charge. Kahit po magpapalala mo po kayo, lahat po may charge, no? Lahat po may charge. Wala na pong libre ngayon, bossing. Pasensya na po. May charge po talaga, no? Okay po. So ito, this is the Glock 17. Glock 17 na to. Sabi ko nga sa inyo, naka-fix barrel. Hindi siya kumakalog. Ayan. Ayan. Ito, hindi to naka-fix barrel. Okay? Ayan, no? Ito is naka-fix barrel. Ayan na, nagdadating na yung estudyante. Kung maririnig niya, may tricycle na dumadaan, no? Ayan, ito naka-fix barrel. Hindi kumakalog. Okay? Release the magazine. Then, syempre, maglagay tayo ng silicone oil. Then, dito sa ilalim. Tapos lagay tayong bala. Point 30 na rin gagamitin natin kasi nandito tayo sa labas, medyo mahangin eh. Atakin pababa, all the way, pump lang po. Okay? Mga karsop, pag may bungi, kalugin natin sideways. Lumabas na. Ayan na. Mga karsop, pakita ko lang, may papakita lang ako sa inyo. Lumabas na yung baby ko, yung hari dito. Okay, pause muna. Ayan. Okay, diretso na tayo, no? So, ang next natin is yung unit ng ating ka-airsoft, no? Leo Kagampan of Ligao City, Albay. So, yung Sir Leo is yung naka-fix barrel na Glock 17. So, ito na. Fix barrel. Okay? So, meron ng gas. Ay, wala pang gas. May oil, may bibis na. Mag-gas na tayo mga ka-airsoft, no? Green gas, 12 kg, upside down, then press down. 1, 2. Okay mga airsoft, itong unit na ni-request ng ating mga bossing, mga upgraded po ito ha. Kaya kung mapapansin nyo, 2 seconds lang tayo nagagas, then naka-fix barrel. Ayan no, ayan no. Hindi siya kumakalog, di ba? Ayan, maririnig nyo naman, di ba? Wala kayo naririnig na kumakalog. While ito, ayan no. This is a Taiwan Glock Gen 5. Parehas ng brand pero hindi nga lang parehas ng upgrade. Okay? Itong isa not upgraded. Itong isa upgraded. Ito upgraded. Ay not upgraded. Ito upgraded. Walang kumakalog. Okay?
Okay, so ito yung unit. Lagyan natin ng silicone oil sa ibabaw. Then, lagyan rin natin ng silicone oil doon sa nozzle. Okay? Then, pasok. Kasa. Ready to fire. Ang ganda ng tunog. Pag naka-upgrade, ang sarap ng tunog. Firing tayo mga ka-airsoft. Firing. Open slide. Kasi po wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Pakasarap na unit. Itong mga unit na ito mga ka-airsoft, ready for packing and ready for shipping para sa ating mga ka-airsoft for the day. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman.